Maaga nga tayo nagising ngayon mga master, araw ng Lunes. Bago nga pala ang lahat mga master, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Yabi Bansya, hindi pa nakakakilala sa akin. Pwede niyo akong tawaging Yabi na lang para mas madaling tandaan. Bago nga pala ako mag-asikaso para maligo ay inasikaso ko muna itong aking mga labahan. Tinignan ko kung pwede na bang labahan o sa susunod na linggo pa. Diba ang dami na? Mga master, maikukwento nga pala ako sa inyo. Alam nyo ba na mula bata pa lang ako or tinubuan ako ng pag-iisip nangarap na ako maging mayaman someday. Wow, someday. English yun ah. Tapos ko nga ayusin na itong aking mga labahan ay inayos ko naman itong aking higaan. At inihanda ko na rin ang aking mga susuotin. After that, pumunta muna ako doon sa Cleopatra, tapos nagilahilata, tapos ayan, upo na naman yung tipong hindi ako mapakali. Parang tinatamad pa sana ako maligo pero 'di ba no choice tayo, walang bubuhay sa atin. Kaya dinali-dali ko nang kinuha yung towel tapos yung brief ko tsaka yung damit at ayun pumasok na nga ako ng CR. After a minutes nga pala ay tapos na akong maligo. At ayan naglagay na nga ako ng lotion sa paa tapos inuna ko yung pagsuot ng medyas ko. Kayo rin ba mga master ganito inuuna nyo suot yung medyas bago yung pantalon or ako lang? Wala lang, natanong ko lang. By the way, highway mga master, mabalik nga tayo doon sa pangarap kong maging mayaman. Nung kabataan ko kasi talagang nakita ko ang kahirapan ng buhay namin sa probinsya. Yung tipong kakain ka na lang, hindi ka makakain kasi wala kayong makain. Tapos kung mayroon mang pagkain nakatawag dito. Yung tipong naka-budget lang ba? Kung baga gusto mo pang kumain, hindi ka na makakain kasi mas gugustuhin mong ipakain na lang sa mga nakakababata mong kapatid. Kaya nung mag-edad ako ng 18, umalis na ako sa amin at pumunta na nga dito sa Maynila para makipagsapalaran. Akala ko ang buhay dito sa Maynila, madali lang yung pala ay mas mahirap pa kaysa sa probinsya. Pero gayon pa man ay hindi ako sumuko, hindi ako umuwi sa amin at bagkos ay nagsumikap ako dito upang makatulong nga sa amin. At sa bawat sahod ko noon ay nagpapadala ako sa amin every 15 days. Mas ginusto ko na lang yung ganong setup mga master kaysa naman nahihirapan sila dahil wala nga rin mapagkukunan yung aming mga magulang sa probinsya kami na lang ng ate ko yung nagtulong-tulong dito sa Maynila upang makatulong nga doon sa kanila. Bago ko nga maituloy yung kwento ng aking talambuhay samahan nyo muna akong kumain ng saging. Ito masarap sana to sa kape kaso wala namang kape kaya mamaya na lang ako magkape doon sa alabang. Unahin ko na lang muna yung saging para may laman yung sikmura ko. Habang naghihintay nga ako ng booking na papasok sinasamantala ko na kasi maya-maya lang mayroon na tayong booking. At hindi nga tayo muna nag-auto accept para medyo matagal pasukan ng booking yan. O siya mga master, sa susunod ko na ikwento sa inyo ang continuation ng aking talambuhay dito kung ano ba yung mga naranasan ko dito sa Maynila habang nandito ako. Sa ngayon namnamin ko muna yung pagkain nitong saging na nilaga. Napakasarap naman talaga at dahil bihirang-bihira lang tayo makakain ito dito sinasamantala ko na kapag may time ba. At hindi nga naman nagtagal mga master ang ating paghihintay at pinasukan agad tayo ng ating unang tatrabahuin. Ang pick up nga nito ay dito lang sa may Army Navy, sa may Commerce Center, sa may Pilinbes. At ang drop off naman nito ay malapit lang din dyan lang sa may Concha Cross. Yung anong bang tawag dyan yung tower? Abida Tower ba yan? Basta dyan yung condominium dyan sa may Concha Cross. After ko nga pala ma-pick up ang pagkain nilagay ko na rin kaagad sa ating bag. Bali mga master, yung gamit kong bag ngayon ay isolated bag yan na itim kasi yung bag ko nilabhan ko agad gawa nga ng sobrang dumi at basang-basa nung ulan. At pagkatapos ko nga mai-drop yung Army Navy kay ma'am pinasukan na naman tayo ng Jollibee. Talagang mga master ang kagadahan kapag maaga ka ngang lumalabas kasi ang account ko nasayang na sa umaga kapag hindi katulad kapag katanghali na ako lumalabas halos wala nang papasok sa akin na booking. Kaya maganda ang ganitong pagkakataon sasamantalahin kapag may booking at isa pa mga master habang wala pang ulan buwabiyahe na ako talagang bakbak gawang mamayang hapon lang naman sigurado at panigurado talaga tayong ito yung uulan dahil nga tag-ulan nga nakakatamad bumiyahe kapag naulan. After ko nga mai-drop yung Jollibee mga master, ito naman ang pumasok sa atin Starbucks dito ulit yan sa may Pass Bite. At ang drop-off naman nito ay malapit lang din, dito lang din along sa Muntinlupa, bandang Abida Tower sa may Prime Center. After ko ma-drop yung Starbucks, ito pumasok na naman sa atin yung Kanto Pass Bite. Bali pang 5 booking ko na to mga master.
Katapos ko nga ma-drop yung Kanto Pass Bite ay ito pinusukan na naman ako ng booking mga master. Grabe Express tinanggap ko na. Medyo malayo siya Malate pero okay lang inaccept ko dahil mabilis lang naman ang biyahe gawang maaga pa naman. At hindi ko na nga nabidyoan mga master dahil ang master nyo ay lutang. Gawa ng NCAP. Pagkagaling ko nga doon ay may nakuha akong booking pabalik ng Alabang. Kaya ang master nyo pagdating ng Alabang saka pa nagkape. O di ba? Ayahay ang buhay. At kung makikita nyo nga, ang kantin na ito ay dyan kami laging kumakain. Mapaumaga, tanghalian, minsan merienda at hapunan pa. Kaya yung kantin na yan, kotang-kota sa aming mga rider yan. Tapos maliban dyan mga master, atin-atin lang to. Yung mga tindera dyan, mga chismosa. Huwag nyo kong sambong sa kanila. Talaga namang napakasarap talaga ng kape. Parang mabibitin pa nga ako sa isa. Pero okay na. Habang naghihintay ng booking sinasamantala ko lang to yung pagkakape. Kasi kapag ka may booking na wala, tuloy-tuloy na talaga yung trabaho. Shoutout nga pala sa ating mga kamaster dito sa may festival na mga riders dyan. Pagkatapos ko ngang magkape mga master, ito malapit lang yung pick up na pumasok kay FC dito lang sa may junction. Parang walking distance lang. At ang drop-off naman nito master ay dito lang sa FDA sa may Pilinbes. At alam nyo ba mga master, nakakahiya kasi ang kakain nito or ang nag-order ay isang attorney. Tapos ay pagdating doon, syempre sa sobrang tagtag nitong kalsada rito, yung soft drink, syempre hindi maiwasan na may talsik or may tatapon, di ba? Dito sa point na to ay talagang nahihiya ako kasi syempre hindi kahit na normal na tao lang nakakahiya talaga. Pero syempre wala rin tayo magawa dahil ang daming lubak-lubak ng kalsada, may hams, kahit anong dahan-dahan mo, kapag ka soft drinks ang dala mo hindi talaga maiwasan na na hindi matatapon. Kaya naman sa mga minamahal kong customer ay sorry na po kung ang mga pagkain nyo minsan or ang mga drinks minsan natatapon talaga. Hindi naman talaga lahat natatapon. Pero yung syempre, nakakahiya pa rin na kumbaga iisipin ng mga customer na hindi namin iniingatan. Pero sobrang ingat na talaga kami niyan mga master. Mga food delivery rider lang talaga ang makaka-relate ng ganyan. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa ating mga mahal na mga customer dyan at kahit papaano ay mga napakabuti po talaga ng mga natatapat sa akin dahil minsan ay hindi lang talaga basta nagbibigay sila ng tip or advantage lang siguro na ganito kami kasi parang namamangha or hindi ko alam basta mababa po sa akin na tip minsan 20. Kapag nagustuhan niya talaga ng customer ang iyong service talaga namang hindi sila nang hihinayang na magbigay ng tip. Kaya ang maipapayo ko lang sa mga kapwa ko dyan, delivery rider kahit nagalit na yung ating mga customer wag pa rin natin kalimutan na magpakumbaba. Kapag nakikita po kasi nila na ikaw ay mapagpakumbaba ang galit nila ay bigla lang naman na humuhupa. Bagkus at syempre maiisip nila na kahit na galit sila, tayong mga rider ay mapagpakumbaba pa rin. So bandang huli maiisip din nila yan, ayun, tapos nagiging mabait na rin sila. At ito nga mga master, pagkatapos kong ma-drop yung pagkain dito sa may FDA, pinasukan naman agad tayo ng booking. At ang lupit nito mga master 3 booking, triple booking. Ano ba Grab? Wala bang mga rider na bumabiyahe? At sakto nga pagka-drop ko ng booking ay pumunta na ako sa ilalim ng tulay. Ang tulay na silungan ng mga rider tuwing umuulan mga master. At habang sumisilo nga kami dahil sa lakas ng ulan ay nandito nakikipagkulitan man itong aking tropa. Ito si Chris, yung si Boy Kalikot. O di ba mga master, sabi ko sa inyo uulan Kaya buti naman kumita na ako bago pa bumuhos yung ulan. Ayan nga at chine-check ko yung apps ko kung nakailang booking na ba ako dahil tinatanong nga nitong tropa natin. At ayan nga kahit papano naka 11 bookings na tayo. Hindi na rin masama, 1,000 mahigit na rin yan. Bali yung 11 bookings natin nadagdagan pa nga pala yan ng isang booking kanina mga master pagkatila ng ulan. Ayan mga master, kung nakikita nyo is naka 1,300 mahigit tayo at meron tayong tip na 100 pesos. So bali naka 12 bookings tayo from lumabas ako is 4:56 AM hanggang sa 1:33 PM. Naka 1,380 tayo mga master, hindi na rin masama, ilang oras lang yun.
Kaysa naman na mangamuhan tayo tapos may mga kasamahan pa tayo mga bida-bida. At pag uwi ko nga sa bahay, ay ito nagtimpla ako ng ng ice coffee. Siyempre mga master, reward ba sa sarili, 'di ba? Kape lang, masaya na tayo. Tara mga master, magkape tayo. Habang nagkakape nga ako mga master, ininit ko na rin itong lugaw overload ko. Natira ko kagabi, hapunan ko pa ito. Sayang naman kung hindi ko iinitin at kainin ay tatapon lang, 'di ba? Sayang. Habang hinintay ko nga na uminit ay nagkakape-kape muna tayo. Kayo ba mga master, kapag kagaling kayo ng trabaho, anong inuuna nyong ginagawa pagdating sa bahay? Ako wala lang. Kung ano lang maisip gawin, yun lang. Ano pa hinihintay nyo mga master ko? Kumuha ng kutsara dyan at saluhan nyo na ako sa aking lugaw overload. Tara na, wag na magtagal. Kumuha na ng kutsara habang mainit-init pa. Bago nga matapos tong video ko mga master, paki-comment nyo nga kung taga saan kayo at kung saan na nakaabot ang video ito. Malay nyo, balang araw mga master, maibabalik ko din sa inyo ang inyong pagsuporta sa akin at ang pagmamahal. Pero sa ngayon, tanging pasasalamat muna ang aking ibibigay sa inyo ha. Paano ba yan mga master? Hanggang dito na lang muna ang ating istorya. Hanggang sa ating muling pagkikita sa kalsada. Ride safe. Ingat po tayong lahat palagi. Isang paalala, ang NCAP sa mga kalsada ay nakaabang na. Kaya sa bawat biyahe natin ay kailangan nating sumunod sa batas trapiko mga master. Kita-kits tayo bukas. Bye-bye!